blessed morning to all of us, mga kapatid. Bago tayo dumako, mga kapatid, tignan mo muna yung katabi mo. At batiin mo siya ng God bless you. Praise God. And of course, na-welcome na po kanina si, ano pangalan? Sister Jean. Welcome po, Sister Jean. Ang aking babahagi sa inyo ngayon, mga kapatid, is what are the 7 I am declarations of the Lord Jesus. Ulit ko, what are the 7 I am declarations of the Lord Jesus? Sa Tagalog, ano ang 7 ako nga na pahayag ng Panginoong Jesus? Binasa natin kanina yung John chapter 10. And nais ko muna magsitayo kayong lahat, mga kapatid. Tayo muna ay tutulog sa ating Lord. Panginoong Diyos, masalamat kami sa mga sandaling ito na kami po ay binako mo sa lugar na ito na ligtas at payapa. Anuman ang intensyon, motibo ng bawat isa sa pagparito dito, Panginoong Diyos, ikaw lamang po ang nakakaalam. Maraming salamat po sa nandito po kami sa mga sandaling ito. Maaring ang iba nangangailangan ng kalakasan, nangangailangan ng pag-asa, ng encouragement, ng ilaw, ng buhay, Panginoong Diyos. Maraming salamat, ginako mo po kami dito. At sa aming pagpapatuloy, nawa ay buksan mo po ang aming spiritual ears, spiritual eyes, ang aming mga puso, upang ang iyong mga salita ay aming pong maunawaan at may-apply po sa aming mga buhay. Sa aming pagpapatuloy, Panginoong Diyos, shield this place and move in this place. Ipuin mo po ang puso ng bawat isa, Panginoon Diyos, upang sa paglabas namin later on ay ramdam po namin ang iyong mga pagpapala sa pamamagitan ng pagpupuri sa iyo at sa iyong mga salita. Lahat ng ito, dinadalangin namin sa bugtong na anak namin, Panginoon, at tayo pagpagligtas. In Jesus' name we pray. Amen. Amen. Inulit ko ano ibabahagi ko sa inyo. What are the 7 I am declarations of the Lord Jesus? Ano ang 7 ako nga na pahayag ng Panginoong Jesus? Hindi natin makikilala na gusto ang Panginoong Jesus kung hindi natin alam ang kanyang mga 7 statements or 7 declarations tungkol sa kanyang sarili. Hindi po yung 7 statements of Jesus on the cross, ha? Okay? Kung gusto talaga nating makilala ng gusto ang ating Panginoon, ay dapat malaman natin ang mga ito. At kung anong ibig sabihin niya tungkol sa kanyang mga pahayag na ito. Sa panahon ng ministry ng Panginoong Hesus dito sa lupa, sinabi niya ang maraming bagay na nagbigay ng challenge sa kanyang mga tagapakinig. Sa katunayan, madalas siyang magsalita sa mga talinghaga or parables or metaphors. Gumagamit siya ng matalinghagang pananalita or figurative language. Kaya nga figurative kasi gumagamit siya ng figures or common objects or concepts. Literal yan, pero may spiritual meaning. Upang i-connect ang mga ito sa kanyang sarili o sa kanyang kaharian. Bakit? Bakit siya gumagamit ng mga talinghaga? Para mas maunawaan ng mga tao ang kanyang katangian at layunin. In the book of John, may 7 beses kung saan sinabi ng Panginoong Hesus na ako ay, titignan natin mamaya doon sa kanyang 7 declarations sa kanyang sarili na aking babahagi sa inyo ngayon. At ang bawat pahayag ay nagbibigay sa atin ng isang sulyap sa karakter ng Diyos at kung ano siya. Napakahalaga nito, mga kapatid. Mas magandang basahin ang mga pahayag na ako nga or I am sa context. Okay? Context, ibig sabihin yung buo. Okay? Hindi tayo picking yun doon sa, sa grapes. Pupuka ka lang ng isang piraso. Hindi tayo ganun. Ano po? Para malasahan mo talaga ng gusto, kailangan buo mong kakainin. Ito po. Hindi isa-isa lang. Okay? Para magkaroon tayo ng tamang pagkuunawa or accurate understanding
sa kung ano talaga ang sinasabi ng Panginoong Jesus sa kanyang sarili. Now, the question is, excited na po ba ang bawat isa na mapakinggan yung 7 I am statements or 7 declarations of the Lord Jesus to Himself? Amen. Okay, so number 1, Jesus is the bread of life. In John chapter 6 verse 35, it says, "Then Jesus declared, I am the bread of life. He who comes to me will never go hungry, and he who believes in me will never be thirsty." Kung babasahin natin itong John chapter 6, ay pinakain ng Panginoong Jesus ang ilang libong tao ng kaunting tinapay at isda. Ilang libo yon? 5,000? Okay, 5,000 plus. Okay, kasi yung binilang lang doon is yung mga men. So hindi pa kabilang doon yung kanilang mga asawa at mga anak. Ngunit, ang ilang tao ay humihingi ng tanda mula kay Jesus upang patunayan na siya ay mula sa Diyos. Dito ay pinaalala ng mga Israelita sa Panginoong Jesus na binigyan ng Diyos ang kanilang mga ancestors o ninuno ng manna. Ano yung manna? M-A-N-N-A? Bread o tinapay. Okay? Na mula sa langit habang sila ay naglalakad sa ilang o disyerto upang hindi sila mamatay. Matatagpuan natin yan sa Exodus chapter 16 verse 35. Ngayon, ang response ng ating Panginoon sa kanila ay na-surprise sila. Sabi niya sa John chapter 6 verses 32 to 33, Jesus said to them, "Very truly I tell you, it is not Moses who has given you the bread from heaven, but it is my Father who gives you the true bread from heaven. For the bread of God is the bread that comes down from heaven and gives life to the world." Tulad ng maraming kultura, kahit nga dito, di ba, ang tinapay ay isang pangunahing pagkain ng mga Hudyo. Di ba, nakatikim na tayo ng mga kubos-kubos. And, at nang sabihin ng Panginoong Jesus na siya ang tinapay ng buhay or the bread of life, sinasabi niya na habang ang literal na tinapay ay nagpapanatili o nagbibigay buhay sa kanila sa pisikal na paraan, or as bread sustains them physically, ang Panginoong Jesus naman ay nagpapanatili o nagbibigay buhay sa kanila sa espiritual na paraan. The Lord Jesus would sustain them spiritually. Amen? Hindi nila kailangang maghanap sa ibang lugar para sa spiritual na pagkain or spiritual food. For nourishment and for sustenance. Dahil siya ang kanilang buhay. Ang kailangan lang nilang gawin ay tanggapin at sumampalataya sa Kanya. Amen? Hindi lang para sa mga Israelita, kundi sa buong mundo. Okay, pansinin natin yung John chapter 6 verse 33 na binasa ko kanina. For the bread of God is the bread that comes down from heaven and gives life to the world. Ano sabi doon? To the world. Kaya kung ang literal na tinapay ay nagsusustain at nagbibigay buhay sa atin sa pisikal na paraan, ay ang Panginoong Jesus ang nagsusustain at nagbibigay sa atin sa spiritual na buhay. At sinabi niya, "He who comes to me will never go hungry. And he who believes in me will never be thirsty." Diba yung literal na tinapay, kapag kumain ka ngayon, later on, ay magugutom ka ulit. Ganon din sa literal na tubig. Sa spiritual na paraan, ang Panginoong Jesus ang tinapay ng buhay or the bread of life. He is the bread of life. Amen? Amen. That comes down from heaven and gives life to the world. At sabi niya, ang lahat ng lumalapit sa Kanya ay hindi magugutom at ang sumasampalataya sa Kanya kailanmay hindi mauuhaw. Praise God. Ano po? Doon na yan sa langit kasi spiritual yan, mga kapatid.
Kaya ano dapat gawin ng tao? Ang tanggapin at sampalatayanan siya bilang Panginoon at tanging tagapagligtas upang magkaroon ng buhay na walang hanggan. Amen. Number 2, Jesus is the light of the world. In John chapter 8 verse 12, it says, when Jesus spoke again to the people, He said, I am the light of the world. Whoever follows me will never walk in darkness, but will have the light of life. Kung babasahin natin itong John chapter 8, ang ilang mga Pariseyo ay katatapos lamang mag-akusa sa isang babae na nahuli sa pangangalunya. At nais din nilang mahuli ang Panginoong Hesus para akusahan siya. Kaya tinanong nila siya kung ano ang dapat gawin sa babaeng nahuli sa pangangalunya. Alam nyo, na-surprise ulit sila sa response ng Panginoong Hesus. Sabi niya, John chapter 8 verse 7, sabi ng Panginoong Hesus sa kanila, He who is without sin among you, let him throw a stone at her first. Sa Tagalog, ang walang kasalanan sa inyo ay siyang unang bumato sa kanya. Kasi noon, kapag nagkasala ka, ay stone to death ang parusa, kabilang yang adultery o pangangalunya. Anong ginawa ng mga nag-akusa nang marinig nila ang sinabi ng Panginoong Hesus? May bumato ba? Wala. Ang ginawa nila, isa-isang umalis ang mga nag-akusa sa babae dahil wala ni isa sa kanila ang walang kasalanan. Sinabi sa kanya ng Panginoong Hesus na hindi rin niya siya aakusahan. Kaya dapat siyang humayo at hindi na magkasala. Yan yung instruksyon ng Panginoong Hesus sa babae. Go and sin no more. Kaya kung tayo man ay nasa ganyang gawain o nasa ganyang sitwasyon pa ngayon, matapos tayong patawarin, bigyan ng second chance ng Panginoong Hesus, ay ang instruction niya sa iyo ay humayo ka at huwag ka nang magkasala ulit. O huwag mo nang uulitin gawin yan. Kung tayo ang masunurin na Kristiyano at na-appreciate talaga natin ang pagpapatawad, pagbibigay ng second chance ng Panginoong Hesus sa atin, ay huwag na nating gagawin pang mga ito. Amen? Amen. Ngayon, pagkatapos ng pangyayaring yan, ay ipinahayag ng Panginoong Hesus na siya ang ilaw ng mundo or the light of the world. Nais niyang malaman ng kanyang mga tagasunod na hindi nila kailangang mamuhay sa kadiliman, sa kawalan ng pag-asa, at sa pagkaalipin sa kasalanan. Kung susundin nila siya, dadalhin niya ang kanyang liwanag ng buhay or light of life sa kanilang buhay. Amen? Amen. Babaguhin sila or transforming them at panunumbalikin sila or restoring them sa kanyang kapangyarihan. Praise God. Kabilang din tayo dahil ang pinaka-testimony nating lahat, mga kapatid, ano yung tinapik ko noon? I was blind, but now I see. Yun ba yung ating testimony, mga kapatid? Dating nasa kadiliman, ngayon ay nasa liwanag na dahil binago tayo ng Panginoong Hesus at hindi na tayo lumalakad sa kadiliman. Kundi siya na ang sinusunod natin na siyang ilaw ng mundo. Amen? Kaya yung susunod sa ating Panginoong Hesus, hindi po yan mawawala ng landas. Hindi po yan patuloy na lumakad sa kadiliman. Praise God. Okay, number 3. Jesus is the door. Nabasa yan kanina sa John chapter 10. In John chapter 10 verse 9, I am the door. If anyone enters by me, he will be saved and will go in and out and find pasture. Bago dumating sa talatang ito, sinabi ng Panginoong Hesus, ang lahat ng nauna sa akin ay mga magnanakaw at
tulisan. Ngunit hindi sila dininig ng mga tupa. Mababasa natin yan sa John chapter 10 verse 8. Maliwanag na itinuturo ng Panginoong Hesus na siya ang tanging daan tungo sa kaligtasan. Ang tanging daan patungo sa Ama sa langit. Amen? Ang Panginoong Hesus ay nagsasalita ng patalinghaga dito. Sinasabi yan sa verse 6, at hindi ito maunawaan ng mga Pariseyo na nakikinig. Sinasabi ng Panginoong Hesus na siya ang pintuan. I am the door. Noon ang mga pastol or gatekeeper, upang ang mga tupa ay matulog o magpahinga, ang gatekeeper o bantay pinto ay humihiga sa tapat ng opening at literal na nagiging pinto. Siya po yung nagiging pinto. Okay? Siya, kasi ang tawag sa kanya is bantay pinto or gatekeeper. Sa mga naunang talata, sinabi ng Panginoong Hesus na ginampanan niya ang tungkuling iyon sa espiritual na kahulugan, na nagsasabing, ako ang pintuan. Dito patuloy na ipinaliwanag ng Panginoong Hesus na tulad ng pinto o ang bantay pinto or the gatekeeper, ang nag-iisang lehitimong autoridad para sa mga tupa. He is the one and only legitimate authority for the sheep. Amen? Ang mga pinuno ng relihiyon or the Pharisees na kumukontrol sa Israel hanggang sa puntong iyon ay tulad ng mga nagsisikap na pumuslit sa kulungan ng mga tupa o tawagin ng mga tupa na hindi sa kanila. Sila sa espiritual ay mga magnanakaw at tulisan. Ano ibig sabihin? In other words, they are false teachers. Why? Because they rob people from truth. Dahil hindi sila naniniwala at sumasampalataya na ang Panginoong Hesus ang tanging daan sa kaligtasan. Kahit sa panahon natin ngayon, mga kapatid, may mga taong dumarating at subukang ipahayag na sila ang daan patungo sa buhay. Diba? Kahit nga sa bansa natin, mayroong ganyan. Mga nagpapanggap na Kristo or false Christ and false teachers. Sila raw ay si Jesus at mga propeta daw sila. Ngunit, sila ay, anong tawag ng Panginoon sa kanila? Mga magnanakaw at tulisan. Sa English version, thieves and robbers or false teachers. Ano po? Mayroon niya akong napanood sa social media. A Spanish Christian church ay nagbebenta ng plots of land sa langit. Lupa sa langit. And $100 per square meter. Dahil yung pastor nila ay nakausap niya daw ang Diyos noong 2017. Ito na siguro ang biggest scam real estate on planet. Pero marami silang naloko. Kumita sila ng bilyon. So ano, bili kayo? May titulo pa. Ewan ko kung ano may titulo yun. So, tandaan mga kapatid, ang Panginoong Hesus ang tanging tunay na pintuan. Upang makapasok sa langit, hindi pwedeng i-bypass ang Panginoon dahil walang ibang pintuan sa buhay na walang hanggan maliban sa pamamagitan ng Panginoong Hesus. Amen? Number 4, Jesus is the good shepherd. In John chapter 10 verse 11, it says, I am the good shepherd. The good shepherd lays down his life for the sheep. Ang mga tupa at pastol ay karaniwang kilala at nauunawaan ng mga konsepto sa kultura ng mga Hudyo, na marahil ang dahilan kung bakit pinili ng Panginoong Hesus ang metaphor o talinghaga na ito. Kilala ng mga tupa ang tinig ng kanilang pastol o shepherd. John chapter 10 verses 3 to 5. It says, the gatekeeper opens the gate for him, and the sheep listen to his voice. He calls his own sheep by name and leads them out. When he has brought out all his own, he goes on ahead of them, and his sheep follow him because
they know His voice. But they will never follow a stranger. In fact, they will run away from Him because they do not recognize a stranger's voice. Ang isa sa pinaka-informative sa Biblia na larawan tungkol sa Panginoong Yesus ay bilang ang mabuting pastor or the good shepherd. At ano ang gampanin ng isang mabuting pastor? To guide, lead, and protect their flock. Nagsalita ang Panginoong Yesus na nagpapahiwatig na kusang loob niyang iaalay ang kanyang buhay para sa mga tao, tulad ng ginagawa ng isang mabuting pastor para sa kanyang mga tupa. Di ba yung pastol ng tupa, kung mayroon mang aatake na wolf or wild animals sa kanyang tupa, ay hindi siya papayag na basta silain or lapain ng wild animals ang kanyang tupa. Walang makakapasok sa kawan maliban sa pamamagitan ng mabuting pastol. Sabi ng Panginoon, John chapter 10 verse 7, "Therefore Jesus said again, very truly I tell you, I am the gate for the sheep." The Lord Jesus protects His sheep, guides and leads them, and even lays down His life for them. Now, only true sheep follow Him. Tingnan mo nga yung katabi mo. Amen. John chapter 10 verse 4, it says, "When He has brought out all His own, He goes on ahead of them, and His sheep follow Him because they know His voice." Ang Panginoong Jesucristo ay namumuno o nangunguna sa pamamagitan ng pagiging halimbawa. Ang kanyang buhay ay naglalarawan kung paano tayo dapat mamuhay. Hindi niya tayo kailangang i-push o hikayatin na sundin siya, ngunit ginagabayan tayo sa pamamagitan ng paglakad sa unahan natin. Sabi nga sa talata, He goes on ahead of them. At naririnig ng kanyang mga tupa ang kanyang tinig. Ibig sabihin, kilala natin ang kanyang tinig at kinikilala natin siya bilang ating Panginoon at tanging tagapagligtas ng ating buhay. The question is, paano natin maririnig ang tinig ng Panginoon para masunod natin siya? Paano? Siyempre sa pamamagitan ng kanyang mga salita na nasa Biblia. Amen? Amen. Ibibigay niya ang kanyang buhay dahil siya ay mabuti at dahil nalulugod ang kanyang ama na tubusin ang mga tao pabalik sa kanyang ama. Okay, pagdating sa lumang tipan, ipinahayag ni King David sa Psalms chapter 23. Ano sabi ni King David? Ang Panginoon ang aking pastor. The Lord is my shepherd. Tulad ng pagtitiwala at pagsunod ng mga tupa sa kanilang pastor, maaari din tayong sumunod at magtiwala sa Panginoong Hesus. Hindi lamang para sa ating walang hanggang kaligtasan, kundi para sa safety, provision, and restoration for our souls. Amen? Remember this, si Jesus ang ating mabuting pastor. Jesus is our good shepherd. Tanong, mga kapatid, sinong sinusunod mo sa ngayon? O sinong pinapanginoon mo sa ngayon? Ang Panginoong Hesus ba? O ang ibang bagay? O ang ibang gawain? Number 5. Okay. Tatlo na lang. Number 5, Jesus is the resurrection and the life. In John chapter 11 verses 25 to 26, Jesus said to her, "I am the resurrection and the life. He who believes in me will live even though he dies. And whoever lives and believes in me will never die." The Lord Jesus spoke these powerful declarations to a heartbroken sister na ang kapatid na lalaki ay kamamatay na. Sinabi niya sa Panginoon na kung naroon lang siya, hindi sana namatay ang kanyang kapatid. Sino yung kanyang kapatid? Si Lazarus. Ngunit,
hindi na niya kailangang maghintay hanggang sa final resurrection upang makitang muli ang kanyang kapatid. Dahil ang nagbibigay ng buhay sa muling pagkabuhay ay nakatayo sa kanyang harapan. Sino yon? Walang iba kundi ang ating Panginoong Hesukristo. Matapos sabihin ni Jesus na siya ang muling pagkabuhay at ang buhay, binuhay niya ang kanyang kapatid mula sa mga patay. At marami ang naniwala sa kanya na nakawitness sa pangyayari. Ang talatang ito ay nagtuturo din sa atin na kahit na tayo ay maaring mamatay sa pisikal, tayo ay mabubuhay sa espiritual kasama ang Panginoong Hesus sa langit magpakailanman. Naniniwala ba tayo doon? Amen. Amen? Hindi lang yan, mga kapatid. Isipin natin kung mayroon bang namamatay sa buhay natin. Like finances, relationships with your family and God, your health, your love, your patience, your faith, at sigasig mo sa paglilingkod sa Diyos. The Lord Jesus can also resurrect those areas of our lives. Dahil siya ay nagbibigay buhay sa physical, mentally, emotionally, and spiritually din. Amen? Number 6. Okay, ito very familiar sa bawat isa. Number 6, Jesus is the way, the truth, and the life. In John chapter 14 verse 6, Jesus answered, I am the way and the truth and the life. No one comes to the Father except through me. Hindi dapat magkaroon ng confusion dito. Ito ay isang bold statement or declaration. Ang Panginoong Hesus ang daan, ang katotohanan, at ang buhay. Walang ibang paraan o daan patungo sa Diyos Ama. May isa lamang at si Jesus mismo ang tanging katotohanan. Amen? Anumang mga idea o konsepto o filosofiya na sumasalungat sa mga turo ng Panginoong Hesus or sa Holy Word of God ay hindi katotohanan. Maraming tao ang tila naghahanap ng katotohanan at nagsusumikap sila upang mahanap ito. Si Jesus ang katotohanan na kanilang hinahanap. Sa Kanya lamang natin matatagpuan ang totoong buhay. Amen. In John chapter 8 verse 32, Jesus said, and you shall know the truth, and the truth shall make you free. Ang Panginoon dito ay nagsasalita tungkol sa Kanyang sarili sa pahayag na ito. Kapag nakilala natin ang Panginoong Hesus na siyang katotohanan, we will find true freedom because Jesus can truly sets us free. Amen? At sinabi niya na siya lamang ang daan. The only way tungo sa Diyos Ama. Kaya walang shortcut tungo sa Diyos Ama, kundi dadaan sa Panginoong Jesus. Amen? Dahil wala nang ibang daan o wala nang ibang paraan, kundi ang ginawa lamang niya sa pagbayubay sa krus ng Kalbaryo, ang pag-aalay ng kanyang sarili at tumanak ang kanyang banal na dugo para sa ikapagpapatawad ng mga kasalanan. At siya lamang ang binigay o ipinagkaloob ng Diyos Ama upang kung ang sino mang tatanggap at sasampalataya sa Kanya ay hindi mapapahamak kundi magkaroon ng buhay na walang hanggan. Sabi yan sa John 3:16. grabe, no? John chapter 3 verse 16. Praise God. Sa Panginoong Hesus lamang matatagpuan ang tunay na kaligtasan. Kaya kung hindi mo pa tinatanggap at sinasampalatayanan ng Panginoong Hesus bilang iyong Panginoon at tanging tagapagligtas ng iyong buhay, ay hindi pa huli ang lahat at sumunod na sa Kanya. Ito na ang tamang panahon upang gawin ang mga ito. Amen? Praise God. Last but not the least, number 7. Ano yung number 7? Number 2. Get it? Jesus the Liberator. Number 7, Jesus is the vine. In John chapter 15 verse 5, it says, I am the vine, you are the branches.
If a man remains in me and I in him, he will bear much fruit. Apart from me, you can do nothing. Ang pag-unawa sa mahalagang konseptong ito ay tumutulong sa mga mananampalataya na mamuhay fruitfully at magkaroon ng victorious life sa pamamagitan ng Panginoong Hesukristo. Inilarawan ng Panginoong Hesus ang kanyang sarili bilang isang puno ng ubas or the vine, at ang kanyang mga tagasunod bilang mga sanga, bunga, mga sanga, the branches, upang tayo ay magbunga na nagdudulot ng malaking kaluwalhatian sa Ama ayon sa verse 8. Ano sinasabi doon? This is to my Father's glory, that you bear much fruit, showing yourselves to be my disciples. We must be rooted and connected to the Lord Jesus, who is the vine. Amen? Dapat tayong manatiling umaasa sa Kanya, or we must remain dependent on Him, at iwasan ang paggawa ng mga bagay sa sarili lang nating lakas. Why? Dahil kung wala siya, wala tayong magagawa. Without Him, we can do nothing pagdating sa spiritual na bagay. Sabi nga niya, apart from me, you can do nothing. Hindi tayo mamumunga at hindi tayo magkakaroon ng victorious life kung wala ang Panginoong Hesus sa atin. Nakakita na kayo ng sanga na hiwalay sa kanyang puno. Ano mangyayari kung ganon? Siyempre, unti-unting malalanta yung mga dahon niya. Kung may bunga man, unti-unti ring malalanta. Then, unti-unti ring matutuyo ang sanga. Hindi naman agad yan matutuyo. At anong ginagawa sa tuyong sanga? Yung ginagawang panggatong. Ganon din tayo kapag hiwalay tayo sa Panginoon Hesukristo. Wala tayong magagawa at unti-unti tayong mamamatay spiritually. John chapter 15 verse 6, it says, if you do not remain in me, you are like a branch that is thrown away and withers. Such branches are picked up, thrown into the fire, and burned. Wala sigurong papayag sa atin na gagawing panggatong lang sa impyerno. Tanong mga kapatid, paano tayo makakapanatili sa Panginoon Hesukristo bilang mga sanga o mga alagad niya at makakapamunga ng mga Kristiyanong bunga or godly character? Paano? Ito ay sa pamamagitan ng kanyang mga salita. Kung isinasabuhay natin ang mga ito. John chapter 15 verse 7, if you remain in me and my words remain in you, ask whatever you wish and it will be done for you. Amen. Remember this mga kapatid, stay connected to our Lord Jesus Christ through His words to have a productive, fruitful, joyful, and a victorious life. Amen. Sa ating pagtatapos mga kapatid, kung nakikinig talaga kayo, what are the 7 statements or declarations of the Lord Jesus to Himself? Number 1? Jesus is the bread of life. Jesus is the light of Okay. the world. Okay, Jesus is the bread of life. Si Jesus ang tinapay ng buhay. Saan matatagpuan? Praise God. Number 2, Jesus is the light of the world. si Jesus ang ilaw ng mundo. Saan matatagpuan? John 12. Number 3, Jesus is the Lord. si Jesus ang pintuan. Saan matatagpuan? John 9. Okay, number 4, Jesus is the good shepherd. si Jesus ang mabuting pastor. John 11. Number 5, Jesus is the resurrection and the life. John 11:25. to 26. 26. Okay? This Yes. is the way. 25 to 26. Number 6, This is the way. Jesus is the way, the truth, and the life. John John 4:36. and last but not the least, Jesus is the vine. John 15:5. praise God. Amen. Pwede na.
Praise the Lord. Okay. Magbalik tanaw tayo sa lumang tipan, mga kapatid. Si Moses at ang Diyos ay nagkaroon ng conversations. Sinabi ng Diyos kay Moses na pumunta at sabihin sa mga anak ni Israel na malapit na ang kanilang pagliligtas mula sa pagkalipit sa Egypt. Ngunit nagtaka si Moses kung paano maniniwala ang mga tao na siya ay sinugo ng Diyos. Tingnan natin yung conversations nila. In Exodus chapter 3 verses 13 to 14. Ayaw kong mamiss ninyo itong dulong, end part natin, mga kapatid. Okay? Exodus chapter 3 verses 13 to 14. Then Moses said to God, "Indeed, when I come to the children of the Israel and say to them, the God of your fathers has sent me to you, and they say to me, what is His name?" Ano daw ang, kung tatanungin si Moses, ano isasagot niya? Kung anong pangalan ng nagsugo sa kanya na Diyos? And God said to Moses, "I am who I am." And He said, "Thus you shall say to the children of Israel, I am has sent me to you." Si Moses ang ginamit ng Diyos sa lumang tipan upang iligtas at palayain ang mga anak ni Israel mula sa pagkaalipin sa Ehipto. Ngayon, ang Panginoong Hesus ay isang gaya ni Moses dahil siya ay naparito upang iligtas ang mga tao mula sa pagkaalipin ng mga kasalanan at espiritual na pagkabihag or spiritual captivity. Ipinakita ni Apostle John na ang ako nga or I am sa Exodus ay pisikal na ngayon na nakatayo sa harap ng mga tao. And He is ready to be their good shepherd, their door to the Father, their life, their vine, their light, their bread of life, and their truth. He is the I am. Jesus claimed the title I am for Himself in John chapter 8 verse 58. Jesus said to them, "Truly, truly, I say to you, before Abraham was, I am." Paano nag-i-exist na siya kung hindi pa siya ipinapanganak sa mga panahong yun? Ang layo ng agwat ng panahon ni Abraham sa panahon ng ating Panginoon Jesucristo. Kaya dito natin makikilala at mapapatunayan na nag-i-exist na siya doon sa kawalang hanggan ang ating Panginoong Hesus bago pa siya ipanganak ni Maria. Maliwanag? Yan ang hindi maunawaan ng mga Pariseo or religious leaders noon at ganun din ang mga ibang tao sa panahon natin ngayon. And they oppose Jesus Christ bilang Diyos. Hindi maunawaan at hindi nila matanggap ang katotohanan ito. Nais ko pong magsitayo kayong lahat, mga kapatid. Tayo muna ay mananalangin. Panginoong Diyos, nagpapasalamat po kami sa mga sandaling ito. Salamat po muli sa iyong mga salita, sa mga sandaling ito, upang makilala ka namin ng gusto, Panginoong Jesus. Salamat sa pagbubunyag, salamat sa exposition, Panginoon, na ikaw ay patuloy na nagpapakilala, patuloy mo na nire-reveal ang iyong sarili sa bawat isa sa amin. Salamat, Panginoon Diyos. Lahat ng ito, idinadalangin namin sa iyong anak na aming Panginoon at tayo ay pagkakas. In Jesus' name we pray. Amen. Amen. Ano po ibabalik sa ating napakagwapong presider. Makagawa lang pa yan. Amen. Yun pala yun. Amen. Praise God. Hallelujah. So, balikan nga natin na bro, kung ano yung 7 declaration. First is Jesus is the bread of life. This Okay. is the light of the world. This is the door. This is the way, the truth, Jesus is and the fine. Yun lang sa life. akin. Jesus is the vine, and Jesus is No, 7 is the right. resurrection and life. Praise God. So, maraming salamat bro sa buhay mo. At lalako na po tayo sa sunod na break. Testimony. Testimonies. Title
talaga si Sister Joyce. There's Oh. no this, no? Tissue, iyak yan. Amen. Praise God. Amen. Babasahin lang po ako mga awit 66, 16 to 19. Lapit at makinig ang nagpaparangal sa Diyos. At sa inyo ay aking isasaysay ang kanyang ginawang mga kabutihan. Ako ay tumawag, sa Diyos ay nagpuri. Kanyang karangalan aking sinasabi. Kung sa kasalanan ako'y magpatuloy, di sana ako dininig ng ating Panginoon. Ngunit tunay akong dininig ng Diyos sa aking dalangin. Ako ay sinagot. Amen. Sinagot na. Sinagot ka na. Sige ba? Sinagot na yan. Magpapasalamat lang po ako kay Lord sa lahat ng blessings na nare-receive sa araw-araw, sa buhay na meron tayo, sa ating mga pamilya, sa kaligtasan, sa protection. And magpapasalamat din po ako at hindi pa ako nalipat ng Amen. branch. Amen. Baka lang. Baka, Hindi well, na matutuloy. Sure. Ano ang plano ni God? Malay po yan. Tayo. And salamat din sa mga taong nakakausap ko sa mga problema. And salamat din pala kay Lord kasi na-approve yung ay ongoing yung process ng paghanap ng work permit ng ito ko sa Canada. Amen. Kami, sama kami. Yan lang po. Thank you, Lord. Amen. Amen.